Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yang mga paglaganap ng mga korupsyon, masyadong lumala sa panahon ni Duterte at nagpatuloy sa panahon ni PBBM. Kay martires yan. Kasi yung ombudsman, hindi niya ginawa yung kanyang dapat na trabaho. Ang kabaliktaran pa, parang prinotektahan pa ng ombudsman ang mga korap. O tapos sasabihin ni Martires, ang linis-linis daw ng kanyang record. Ay, nako mga kabunyog, mga kababayan. Actually, hindi lang dapat si Martires, hindi lang si Ryan Kilala, yung si Monsayak, dapat imbestigahan din yun. Sino ba si Monsayak? Ito, Sara Duterte names ex-PCGG Chairman Reynold Monsayak as new spokesperson. Noong July 2022, kauupo pa lang ni Sara bilang Vice Presidente, ginawa niyang spokesperson si Attorney Reynold Monsayak. Sino si Attorney Reynold Monsayak? Yang kalbo na nakikita nyo, yan yun. Ngayon, itong si Reynold Monsayak, mga kabunyog, dating PCGG Chairman, Presidential Commission on Good Government, sa panahon ni Duterte. Na-appoint ito 2016, naupo siya hanggang 2022. Ginawa siyang spokesperson. Yan yung kaya to kay Sara Duterte. Siguro na-appoint yan na PCGG chairman dahil na rin sa impluwensya ni Sara. Anong koneksyon ni Sara diyan? Kaklasmate daw ito ni Sara sa San Sebastian eh. Kaklasmate ito ni Sara sa San Sebastian, si Reynold Monsayak. Attorney Reynold Monsayak. Ngayon, nung nanalo si Digong, linakad siguro ni Sara na maging chairman ng PCGG. Magka-classmate sila eh. Tapos nung naging vice president si Sara noong 2022, kinuha siyang spokesperson ng vice president, Office of the Vice President. At controversial din ito si Reynold Monsayak. Bakit? Naging head ng procurement ng DepEd. Yun, matindi Head ng procurement ng DepEd. At ito rin ay binanggit ni Madriaga sa Justice Committee nung isang araw. Kasi tinanong kasi si Madriaga kung bakit niya nabanggit si Monsayak. Kasi sabi ni Madriaga, nung binigay sa kanya yung mga duffel bags ng pera galing sa confidential funds, binigay sa kanya nila La Chica at Nolasco, isa sa mga diniliberan niya ay doon sa Timog Avenue, yung isang comedy bar doon. Pagpasok niya doon, nandun si Attorney Reynold Monsayak, ininstruksyonan siyang dalhin sa taas. Dinala niya sa taas. Tapos bumaba na siya, nakita niya sa si Monsayak. Ngayon, kaya itong si Monsayak, involved din ito doon sa confidential funds. Mga kabunyog, involved din sa confidential funds. Si Reynold Monsayak. Ngayon, itong si Reynold Monsayak, binigyan ito ng award ng ISIP. Yang nakikita niyong picture, binigyan ng certificate ni Madriaga. Kasi ang founder ng ISIP ay si Madriaga. Ang co-founder ni Madriaga, si Attorney Ryan Kilala. Yang nasa kanan sa picture, yan si Attorney Ryan Kilala. Pero ang nakapirma doon sa certificate na founder at chairperson, itong si Madriaga. Kaya nga, ang hirap yung sinasabi ni Sara na hindi nila kilala si Madriaga eh. Unang-una, nakapirma si Madriaga doon sa saka siya yung founder siya yung founder ng ISIP. Kaya ngayon mga kabunyog, itong si Monsayak ay isa pa sa dapat imbestigahan. Dapat isa pa ito sa dapat na imbestigahan, mga kabunyog. Kumbaga ang nangyayari, kung si Duterte, si Digong, ang mga nai-involve noon, mga kabats niya sa San Beda or mga kabrad niya, San Beda College of Law. Ito naman, kay Sara Duterte naman, yung mga sa San Sebastian naman to. Si Reynold Monsayak na nai-involve din, kabats ni Sara sa San Sebastian.
Si Attorney Ryan Kilala, dating associate din ng San Sebastian, na si Sara ang siya yung professor ni Sara doon. O yan mga kabunyog, mga kababayan ha. Kaya ito ang nangyayari dito, lumalawak ang panawagan na kahit si Attorney Reynold Monsayak ay dapat din anyang imbestigahan. Kasi nabanggit din yan sa affidavit ni Madriaga. Actually, naalala nyo, 16 yung sinubmit na lawyers ni Sara doon sa impeachment. Ang dalawa doon, kini-question ng Justice Committee Si Attorney Michael Puwa at saka si Attorney Reynold Monsayak. Bakit? Sinabi na yan ng Justice Committee na posibleng kasing ipapatawag yung dalawa na yan dahil nababanggit sila sa mga katiwalian na kinasasangkutan ni Sara. Si Attorney Michael Puwa at saka si Attorney Reynold Monsayak. O ngayon, dahil nagsisimula na yung mga kabunyog, mga investigasyon, nagsisimula na. Si Ryan Kilala ay pinadalhan na ng show cause order. Ayan Ombudsman issues show cause order versus Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala who was mentioned in Madriaga's affidavit. Ay si Ryan Kilala, yan yung nakita niyo sa picture kanina. Yan yung nasa picture na kasama ni, si Ryan Kilala yung nasa kanan, si Monsayak yung kalbo, si Madriaga yung may hawak ng mic. O yan. Kaya nabanggit yan ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay at dun sa kanyang supplemental affidavit. Pero marami ang nagtatanong, bakit nai-involve yan si Monsayak? Kasi nga, siya yung ginawang spokesperson ni Sara sa OBP. Nang nandun siya sa DepEd, yan yung head ng procurement. Parang siya yata yung head ng procurement doon. Kaya nga, isa ito sa mga sinabi ng Kamara na posibleng maimbestigahan pa rin si Monsayak. Pero kasama ito sa sinubmit ni Sara na pangalan ng 16 lawyers niya sa impeachment. Kaya kini-question ng Justice Committee yung dalawa, si Attorney Puwas kaya ito si Attorney Monsayak. Dahil nga, hindi sila pwedeng maging lawyers kasi sangkot sila Posible silang maimbestigahan. Ito na nga, nababanggit na. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, natutuwa tayo na at least gumugulong na ang mga investigasyon. Ngayong araw, binalita na sinimula ng padalhan ng show cause order si Ryan Kilala. Si Martires baka maimbestigahan din yan. Dapat lang na maimbestigahan si Martires. Kaya umaalma si Martires bakit daw siya nadadamay dyan? Si Attorney Monsayak dapat din maimbestigahan din. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.